So, magandang hapon sa inyo mga lods. Ngayon, natapos tayo doon sa part 15, yun yung sa image. So, dito, idudugtong ko yung image kasi na-fix ko na siya. So, panoorin nyo na lang. So, ginawa ko dito sa code is, ganito ginawa ko para ma-fix yung image natin. So, ganyan. Kasi yung nakaraan, hindi na-fix. Meron siyang ditong parang code sa unahan at dito. So ngayon ginalito ko siya style. So kaya para hindi na show yung default. So ngayon nasi-show na tong default na to. So tingnan natin ngayon, ilagin natin yung ating admin. So hindi pa natin na transfer yung admin dito. So dito muna siya kukuha ng kanyang pang-login. So, meron natin, after na siguro natin, gawin yung delete. Copy ulit. Walang key. So login. Dalawa ng login. Ayan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Wait lang natin. Nag-loading. Huwag nyo akong kalimutan i-subscribe na aking YouTube channel mga sir. Thank you. So ayun nga, dito tayo natapos. So napansin nyo, ayan, nakuha yung pinaka default na picture. So dahil sa database, dito sa user, dito pala sa admin pala. Dito kasi sa admin is or empty, wala siya naka-null yung sa part niya. So kaya ang nilabas dyan is yung default. So ayan, so default na image yung sa part na to. Yun, wala siyang image dito. Yung kapag may image naman, so ilalabas niyo yung tunay na image. So yan. Ngayon, ang topic naman natin is, dahil napagawa na tayong edit dito, is dito naman natin nakapagawa na tayo ng add. Ngayon, gagawin naman natin ngayon is yung edit ng mga to para mapag-edit tayo. So tara, gawin na natin yung part ng edit. Unang-una, siyempre, gagawin ulit ako ng modal para sa edit. Papalitan ko tong edit category ng edit admin. So yan, yung ipapalit natin. Tapos, copy ko lang to. So, gagawa ko ng edit admin.php sa loob ng modal. Yan. Save ko lang. Yan, mayroon ng edit, so mabagal lang. So, copy ko lang yung buong add para mabilis. Copy ko lang yung buong add. So, paste ko siya sa edit admin. So, papalitan ko muna yung, disable ko muna to. Disable ko muna lahat ng yan, disable ko muna lahat. Tapos, gawin ko tong edit. Tapos, copy ko lang, paste ko dito, naka-admin na ba, so paste ko lang dito siya, paste, so dito, sa part na to, sa part ng edit. So itong edit cut, palitan natin edit add. So ganyan na lang, edit add, consider the edit admin, copy, paste natin siya dito sa loob ng class ng button na yan, dito sa part ng edit lang na. Tapos yan. Tapos palitan lang natin na instead na category ID, palitan natin ng admin ID. So, pwede mo siyang Control D as in dog. Ayan. Para lahat ng highlights. And paste mo na ngayon. So, ayan. Hindi na kailangan isa-isa yan pa yan. Paste mo dito. So, ayan. Tapos, gagawa tayo ngayon ng row para kay admin. So, admin. So, create ako ng row para kay admin. So, saan ko siya i-create doon sa config dito. Wait lang tayo. Row admin. Tapos, copy lang natin sa category. So, mayroon naman tayong system na para sa category. Text natin yung, ayun, nawala pala. Ngayon, instead na category ID, so, galing yan dito sa ito, sa data. Copy mo lang yan. Or itong part na to. Galing dyan. Tapos, bato mo siya dito.
Yan. Lahat ng natin ano ko na, Control D. So yan. So yan, check natin, highlights natin. O yan, save na. So wrong admin para mag-get natin yung specific na user user na admin na i-edit natin. So drag ko lang dito banda para mabilis natin. Tapat-tapat ko lang natin. So hanapin natin yung ito. So copy lang natin to. Copy lang natin yan. Punta tayo sa pinakababa. Natin paste. Tapos get row admin natin. Paste. Tapos copy. Paste dito. Tapos copy. Paste dito. Paste dito. Instead na category, kasi ito mayroon namang parang label dito sa insert, paste mo dito. So ayun, ngayon hindi pa yan, siyempre at least nakuha na natin. Pwede na tayo ito mayroon tayong access ba sa table admin. Ngayon palabasin na natin yung mga tinutukoy ko. Ito, palabasin natin tong pwede na tayo kumuha ng access dito. So full name, email, username, password, rule, photo, yan palabasin natin yun mamaya. So copy ko muna. Ay yan, ganun. Yan. Tapos isa na lang para so yan, gawa na natin. So copy ko lang to, paste natin dito. So ganyan lang pag ano na jQuery. Tapos yung email naman, so inano ko lang para napakita ko, hindi nyo na may type yan, pinakita ko lang sa inyo para alam nyo saan ilalagay. Tapos username, siyempre may mga beginner dito na nanonood para alam nila yung pinaka-upload pag-get ng data. So yan, paste natin dyan yung rule. Kunin na rin natin siguro muna to. Yan, tapos paste natin dyan. Tapos yung photo, mahalaga. So palitan natin ito mamaya. Ayan. Ngayon, so tawagin muna natin yung full name. Copy natin. Saan natin lalagay? Dito sa edit. Itabi muna natin sa admin. So dito natin ipalit sa ito sa loob ng ID natin. Full name, papalitan natin na edit full name. So check muna natin kung nagana na ba. Edit. So napansin mo, nil, nakuha niya na yung nil. So dito nakuha niya na admin. So ganun lang po pag tawag na individual data. So individual user. So dito kasi, so ang pagtawag natin is naka-JSON type. Naka-JSON type. Then next natin is yung email naman. So ito yung edit yung kukunin natin. Paste natin siya dito sa ID. So, copy natin sa username yung edit. I-declare natin edit. Username, password. Copy natin. Paste natin dito. So next natin is yung upload image. Pero mamaya na. Palitan mo natin yung new edit. Tapos palitan natin dito ng instead na save, palitan natin ng update. Check natin, refresh. Yan, edit na. Napansin mo nakuha. So yung password is nakuha pero nakaano. So pwede ko lang itong hindi i-edit yung password siguro. So dito ko na lang siguro i-edit yung password. Change password. Pwede ko na dyan i-edit. So kahit hindi ko na muna dito i-edit ko, i-hide ko na yung password. Tapos gawin ko na itong
Cloud. So, pwede ko na isama dito yung ating image. Ay, wag na muna. Hayaan mo na yan. Yan. Dito na muna. Ganyan lang. Ganyan lang muna, username. So, dito ko na siguro ilagay yung password. Yan. Sa part dyan. So, ayan. Pag inano mo siya, email. Nawala yung kanyang dito is email. So, dito kasi gumawa kasi tayo kanina, walang user ng kabila. So, lagyan natin ng admin. Check natin. Oops. So, yan, Nel. Tapos sa admin. Yan, admin. So, yan. Meron. Palabasin naman natin yung image. Sa image kasi, iba yung style magpalabas ng image. So, ganito yung code niya. Copy ko lang to. Itong part na to. Copy ko lang. Gawa ko rin naman yan. So, para hindi na tayo mag-type pa ng matagal. So, response naman yung nakalagay dito. So, tama naman dito. So, photo. Itong photo na to, ito yung galing dito. Tatawagin natin. Galing dito. Ito yung photo na yan. So, ito yun. Tapos, yung kapag empty, so, kung walang laman na in-upload, so, ilalabas niya yung default. Ang ilalabas natin default is ito. Copy natin muna. Paste natin dito. So, yan. Yun yung ilalabas niya. So, pag may laman, ilalabas niya to. So, copy natin to. Paste muna natin dito sa ating edit. Paste natin dito sa part ng saan natin siya palabasin. Dito sa try mo natin dito ID. Yan, test nga muna natin. So napansin mo lumabas, check natin. So, wala siya, hindi siya lumabas yung yung sa kabila. So ayun, at least napalabas niya na yung tunay na picture. Dahil mayroon ditong default na is RC. Check natin muna to or tanggalin. Try natin tong natin siya i-paste. Ayan, try lang natin. So hindi siya nalabas. So sa ID siya. So nalabas, tingnan natin isa. So check natin. So hindi lumalabas yung pinaka-default niya. Check natin dito sa ating is attribute, edit, saan ba natin siya nilagay dito. So attribute natin src asset image default. Check natin, gawin natin ganyan. Nalabas. Right click natin. So edit pa rin. So balikan na lang natin yan. At least na palabas na natin yung tunay na picture. So anuhin ko na lang yan mamaya. Balikan ko na lang yan. Tapos ayun nga, napalabas na natin yung tunay na picture. Yan, napalabas na natin. So edit natin ngayon. Kapag wala siyang in-upload, na picture, gusto natin makuha yung default. Baka tinutukoy natin makuha niyo yung ito makuha niyo yung default na in-upload natin. So kapag may picture siya na in-upload, mare-replace siya dito dahil nga edit mare-replace siya dito sa ito, mapapalitan niyo itong image na to dahil nga sa part to ng edit. Yan. So kapag wala, stay lang to dyan. Kung wala siyang pinalit, stable lang yung dating image niya dyan. So yan pa rin yun. Hindi niya mapalitan. Wala siyang in-upload na bagong image para dyan. So yan.
Ngayon, ang gagawin natin is, wait lang, gagawa muna ako ng isa para sa image. At test natin, baka ito yung dahilan sa edit photo, kaya hindi nalabas. Meron palang isa akong inanon doon na edit photo din. Check muna natin dito. Meron palang edit photo din na isa. Natin dito, gawin natin ganyan. Check natin. So, where na yun? Where na? So, wala pa rin. So, ayan nga, babalikan ko pa rin. Kala ko kumagat dahil meron dito ng isa. So, ngayon, gagawa ko ng isa. Para to sa upload. Kukunin ko lang, pero hindi bal siya. Dito attribute. Gagawin natin siyang gawin muna natin siyang edit pic. Gawin natin edit pic. Para naman to sa value. Ito yun sa paglabas ng picture. Yung edit pic natin, lagay natin siya dito. Dito sa file. Ayan. Edit pic. So, ayan. Edit pic. Yung edit pic na yun, choose file. Palit natin siya dito. Asan na yun? Enable muna natin. Talang tayo dito. Choose file. So, ito, mapapalitan siya ng asan ka na. Where na you? Na, ito. Edit photo. Papalitan natin ng edit photo. Teka lang. Check muna natin. Kung magre-replace. Choose. Natin. So, ayan, napansin. Nag-replace naman. Ayan. So, ngayon, isa-isa ulit natin yan. Mahaba yan. Kapag wala siyang pic, echo muna natin yung ating try natin yung makukuha. Input text. Try ko muna echo tong ating or wag na natin to. Try ko muna gawin text yung file. Hindi mo ng text. Tapos kunin ko tong edit pic copy. So dito lagyan natin na ayun, na-copy, ay na ano ko na pala. So refresh ko nga kung nakukuha yung image. So saan yan? So nakukuha naman niya. Ayan, yung image na yung tinutukoy. So wala empty. So yan. So ayan yung tinutukoy natin. Balik natin yung file. So kapag wala siyang in-upload, kukunin niya yung original na image. So kukunin niya yung mga nakalagay dito. So kapag may in-upload siya, magre-replace dyan sa part na yan. So copy natin yan. Saan natin siya ilalagay? Dito natin siya ilalagay. Yan. Tapos yung photo yan. Tapos tanggalin na natin muna yung password o i-hidden ko lang. Yan. Hide ko lang. Tapos yung full name, edit full na instead na full name, papalitan na natin yan ng lahat ng yan. Edit full name. Tapos kasi magkakaroon niya ng error. So next natin is yung email naman. Instead na email, edit na siya. So check naman natin dito saan yung email. Yan. Yan. Gawin ko na rin itong 2 kasi magkaka-conflict kasi. Gawin ko na rin itong 2. Lahat ng error. So yan. Next naman natin is yung username. Instead na username, edit username. Dito natin siya palit. Username. So yan. Tapos gawin natin itong 2. Lahat ng error. Password. Disable ko muna yung password. Tapos photo. Tapos tanggalin muna natin yung disable muna yung dito. Tanggalin ko na talaga dito. Ayan, password. Tanggalin ko na muna dyan. So gawin ko rin itong 2 lahat. Gawin ko rin itong 2.
yung mga dineclare natin function dito. Gawin kong ito, invalid full name yun. Yan. So dahil nagawa natin to, syempre dito rin gawin din natin to. Tapos dito rin gawin din natin to. Yan. So highlights nga natin. Ayan. Tingnan natin kung mag-highlights din sa baba. Pat yung email, parang wala. Is yung email natin parang hindi nakaano. So ayan, ginanyan ko na lang. So ayan, pag inano mo kasi mag-highlights hindi sa taas eh. Ayan, tapos ayan, mag-highlights naman. Tapos photo. Ayan, yung photo naman natin is ang ilalagay naman natin dyan is instead na choose file, ang ilalagay natin dyan, ang kukunin natin is yung dito, ito, edit pic, copy natin dyan, paste natin dito, tapos dito gawin lang natin ito para hindi conflict do sa add, yung ano natin, maiwasan yung validation. Kapag same kasi itong validation dun sa add, nababasa kasi ni add, conflict. So password 2, natin yung so itong password, ano ba na highlights ko? Invalid password, dalawa pala yun. So ayan, photo. So ayan, nagawa na natin 2, check ko lang name. So ayan, tapos dito, so dito dahil ginawa natin mga 2, gawin din natin mga 2 yung sa class span, kakalimutan. So ayan naman, so okay na to. Tapos palitan natin yung ID ng edit admin yun. Copy lang natin dito, natin paste. So ay na siguro to. Siyempre papalitan natin to ng edit. So gawin natin copy ng AD lang ginawa ko, tapos paste natin dito. So dyan nililitaw yung success or failed yung ating in-edit. So copy natin to, gagawa na tayo ng PHP function dito sa config. Pangalan natin yung edit admin. So yan. So copy na natin yung buong add, copy, tapos paste natin sa edit admin. So may kulang pa tayo dito pala, may kulang pa tayo isa, yung pinakamalaga yung ID, text. Palitawin muna natin, tinutukoy ko ito kasi individual yung i-edit natin eh. Hindi natin ma-edit pag wala tong ID na to. So gawa tayo ng, so ayan, ID, call natin siya dito sa baba, kunin natin yung ID dito, paste natin, gawin natin itong talagang admin ID. So yan yung talagang tunay niya. So gawa tayo pa ng isa dito sa ilalim natin para ilagay natin yung ginawa natin admin ID. So ayun, nakagawa na tayo. So check na natin kung nililitaw tong ID ng bawat isa. So kapag yun natin yan, so 5 yung ID niya dito, is 2 yung ID niya. So ayun, yun yung purpose natin. Pwede natin hidden, yan, hidden na natin yan. So sorry, na-type ko pala dito is txt. So text dapat yun. Ayan, text dapat yung so, ayan. Pero sample lang naman yan. Ito, i-hide din naman natin to. Hide natin. So nilahid na natin, wala na yun dyan. Naka-hide na yun dyan. So yun, ngayon is ibabatawan natin dito is wala na tayong password. Instead na password ilagay natin, dito ko na lang siya i-cut. Palit na lang is yung admin ID sa password, yun ay palit natin. So yan, admin
huli siya ng photo. Ayan. So, ayan. So, full name. So, check na natin. Full name, email, username, tsaka photo, plus ID. Full name, email, username, photo, ID. So, ayan. So, instead na add, edit ng ating variable, gawin natin para consider talaga na para sa edit to. Tapos, updated. Ngayon natin updated. So, copy natin, paste natin dito. So, yun, gagawa na tayo ng function para sa edit. Copy natin yan. Copy natin, punta lang tayo sa sample class. Gawa na tayo ng edit, admin, and edit, admin. Paste natin dito. Or, gagawa pala tayo, public function. Paste, saka natin paste to. Curly braces. Tapos, update tayo dito ng update. Ito. Copy lang natin tong update na ito. Paste natin dito sa loob. Para hindi na tayo mag-type. So, ngayon, copy natin tong kulay orange na to. Lahat ng laman na yan na naka-orange. Paste natin dito. Kasi array yung babato natin. Yan. Yan natin yung paste. So, ito kasi yung pinaka-primary key natin. I-replace natin. So, palit natin doon sa code. Tapos, sa table admin tayo mag-update. Copy lang natin to. Or, gagawa na lang ako ng paste ko siya dito. Tapos, email, question mark. Tapos, ano pa? Username, backticks, tapos question mark, and pinakamalaga yung photo. Photo, tapos question mark. Ayun, meron na tayong update. So, check natin ngayon kung mag-update nga ba talaga. Check natin to. Try natin mag-choose ng photo. Ayan. Tapos, admins, lagyan ko ng S. Update. So, may hindi nag-update. Check natin kung bakit hindi siya nag-update. So, baka may problema dun sa feeling ko dito. Hindi natin malalaman kung hindi natin siya kinonsul. Check natin. Is valid photo. So, hindi pala natin lagyan na 2. Hindi natin lagyan ng 2. Hindi natin siya nalagyan ng 2. Kaya hindi siya nag-proceed. Hindi natin lagyan to ng 2. So, ayan. Inilets ko kanina. Hindi pala tinamaan. So, isa pa. Clear ko muna yung ating console. Ulit. So, admins. Tapos, choose tayo ng ito. So, update. So, wala. Ayun, mag-update. Wala pa rin. So, ayan. Ayan, nag-update yung ating image. Diba? So, yun. Sana may natutunan kayo dito sa part na to. Kung paano naman i-update yung specific na data ng isang user. So, ito. So, kunwari, itong part na to, gusto ko to i-edit. Yan. Itong part na to, gusto ko siya i-edit. Yan. Yun. So, aalamin ko muna yung nito. Yung sa default ng picture, tsaka yung sa kasi mayroon namang error doon sa condition. So, yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa ating discussion.